dahil kilala lang siya. Through what He gives to you. Para lang iboto mo siya. Amen po? Gaya ngayon, nagsisimula ng kumilos, maging mga councilor, barangay captain, mga mayor, at kung sino-sino pa natatakbo sa susunod na 2022 election, kung ano-ano ng pinamamahagi. Amen po? Kasi, para makilala nyo siya. Hindi dahil sa platforma na gusto niyang gawin doon sa masasakupan niya, kundi dahil may binigay siya sa yung ganito, ganyan, ganon. Amen po? But si Jesus po, gusto niyang makilala mo siya through His message that He preached. Amen po? That He proclaimed, which is the kingdom of God. Hindi dahil lumapit ka sa Kanya dahil may pangalan siyang Jesus. Amen po? So yun ang dahilan kung bakit siya pinapunta rito. Para bigyan kanya ng kaligtasan at bigyan kanya ng pagkakataon na ikaw ay pumiling pumasok sa kanyang kaharian. So nung pumunta po si Jesus sa Matthew 10:7 and Luke 10:9, nung siya po ay nagtuturo na sa kanyang mga disipulo at mga tagasunod, sinabi po niya doon, Jesus instructed the 12 disciples and the other 72 person to preach this message, the kingdom of heaven is near. So si Jesus po, nung nandito sa mundo, ang tanging mensahe niya na ibinigay ay the kingdom of heaven is near. At yan din po ang ipinasa niya sa kanyang mga disipulo at sa 72 na mga tagasunod niya nung sila ay pinahayo. So yun po yung sinasabi natin na we preach Jesus but we never preach what Jesus preach. Kasi sa panahon ngayon, kung manonotice mo kung ano-ano na lang ang tinuturo sa mga church. Amen po? Na yung mensahe na itinuro ni Jesus ay hindi po natatakil, hindi po na ipapaintindi sa mga church. Amen? So, kailangan po nating maunawaan ito. So, sa Matthew chapter 13 verse 11, He replied, sabi po dito, because the knowledge of the secret of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. So, bakit natin dapat maintindihan ang gospel of the kingdom of God? Kasi, ang knowledge po nito, sinabi po ni Jesus, ay sikreto na tanging ang Ama sa langit lamang ang naghahayag nito sa bawat taong interesado na makaalam nito. So, sino yung but not to them? Ito yung mga tinatawag or mga tao na sinasabing religious mindset or religious leader sa panahon na yon. So kung ikaw ay religious mindset, ikaw ay democratic mindset, posibleng hindi mo maintindihan ang sikreto, ang knowledge of the secret of the kingdom of God. Kasi pag religious ka, naka-stand ka lang sa religious knowledge na meron ka. Or sinasabi mo na ikaw lang ang may alam, ikaw lang ang marunong. Amen po? So we need, sabi ko nga po kanina, the gospel of the kingdom attacks your mindset, not only your heart, but start from the mind. Amen po? I-revolution niya yung utak mo nang sa gayon makapag-take over siya. Hindi po, ang gospel of the kingdom is not pandagdag sa karunungang meron ka, kundi siya po ang papalit sa karunungang meron ka, sa kaalaman na meron ka. Pamalit po siya. Kaya nga sabi, repent for the kingdom of heaven is at hand. Which means, magbago ka na ng pag-iisip
Dahil narito na ang bagong karunungan or bagong idea ng kaharian ng Diyos na dapat nating maintindihan. Amen po. We must believe this message. At hindi lamang po ito sa pagkarinig mo neto, kundi hihingin mo sa Panginoon, sa ating Ama sa Langit, tulong sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus at ng Banal na Espiritu para ibigay sa atin ang sikretong ito ng ating Ama sa Langit. Amen po. Kailangan nating paniwalaan. So sa Acts chapter 1 verse 3, after his suffering, he presented himself to them and gave many convincing proofs that he was alive. He appeared to them over a period of 40 days and spoke about the kingdom of God. So anong ibig sabihin po nito? After ng kanyang pagkamatay ng 3 araw at mabuhay na magmuli, nagpakita pa po si Jesus ng period of 40 days. At ano po ang pinag-uusapan nila? Sinisecure po ni Jesus na ang pag-alis niya at pagbalik sa kalangitan, ang ituturo po ng kanyang mga disipulo ay tungkol sa kaharian ng Diyos. Hindi po nila pinag-usapan ang tungkol sa ibang bagay, hindi po nila pinag-usapan ang healing, hindi po nila pinag-usapan ang prosperity, hindi po nila pinag-usapan ang kung anumang bagay na pag-uusapan ngayon. Amen po? Kundi sinigurado po ni Jesus na bago siya umalis, ang pag-uusapan at ipapahayag ng kanyang mga disipulo ay ang tungkol sa kanyang kaharian ng Diyos. Amen po. Na masisiguro na kapag siya ay umakyat na sa langit, amen, yung kanyang mga iniwan, yun din po ang ipapahayag sa mga tao. Amen? So, pagdating po sa Acts 12, sa panahon ni Philip, sabi po doon, but when they believed Philip as he proclaimed the good news of the kingdom of God and the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. So, which means, pinapakita po sa Acts 8:12 na si Philip, hindi niya po direktang pinakilala kagad si Kristo, si Jesus Christ. Ipinahayag niya muna ang kaharian ng Diyos na inuutos sa kanila bago niya po ipinakilala kung sino ang hari ng kaharian na yon. Amen? Kaya sila ay na-convince para magpabaptize. So para maintindihan po natin, through that message, you will know the King. Amen po? Kung ikaw ay pumupunta sa ibang bansa, anong dahilan mo pumupunta ka sa ibang bansa? Dahil ba dun sa presidente nila or prime minister? Hindi. Kaya ka pupunta sa ibang bansa because that country promised us a good salary. Or kung tourist ka, that country promised a place where like a paradise na pwede kang mag-relax doon. Hindi po niya prinamis na yung hindi nga po pinakikilala yung presidente. Amen po. Kundi yung lugar ang ina-advertise nila. So which means si Jesus, nung i-proclaim niya po yun, in-advertise niya po ang kaharian na meron siya. Hindi niya po basta-basta pinakilala muna yung sarili niya. Hanggat maaari ayaw niyang ipakilala. Because not through personal, kumbaga sa postura niya. Hindi sa postura makikilala ang kaharian ng Diyos or sa pagiging king niya. Kundi sa mensaheng malalaman mo. Even si Paul, sabi po dyan, for 2 whole years, Acts 28:30-31, for 2 whole years, Paul stayed there in his own rented house and welcomed all who came to see him. He proclaimed the kingdom of God and taught about the Lord Jesus Christ
with all boldness and without hindrances. So even si Paul, sa 2 taon niyang pag-stay sa unrented house niya, wala po siyang sinasabi kung ano-ano. He proclaimed about what? The kingdom of God. And taught about the Lord Jesus Christ. Pagkatapos niyang ipakilala or ipahayag ang kaharian ng Diyos, saka po niya itinuro kung sino si Jesus Christ bilang hari ng kahariang iyon. Amen po. Napaka-importante po nun. Mark 16:15-16, sabi po dyan, He said to them, Go into all the world and preach the gospel to all creation. So ano po ang tinutukoy na gospel po dyan? Hindi po gospel of salvation, hindi po gospel of grace. Ang tinutukoy po dyan na gospel is the kingdom of God to all creation. At sinasabi po dyan, whoever believes and is baptized will be saved. Amen po? Para po maging malinaw po sa atin. Na ang tinutukoy po na paniniwalaan po natin is the gospel na ipinahayag po. The kingdom of God. Whoever believes, amen po, and is baptized will be saved. So kapag naniwala ka sa mensahe, maliligtas ka. Amen po? Kasi si Jesus ang nagsasalita po dito sa Mark 16:15. So hindi niya po kailangan sabihin yung sarili niya. Pero sa ibang mga verses po, which is ang mga disciples na po ang nagsasabi, syempre, sinasabi na po nila doon na believe the gospel and believe to the Lord Jesus Christ. Kasi syempre, siya yung hari na eh. So, ire-refer na nila sa kahariang yun, ang hari si Jesus. Ito po ang pagkakaiba ng ang disciple ang nagsasalita at ang hari ang nagsasalita. Sa panahon na ito, sa Mark 16:15-16, ang hari po ang nagsasalita at ang hari mismo, hindi po niya na kailangang ipakilala ang sarili niya. Amen? Kasi, sa word pa lang, speak about Him na kagad. Amen? Pero, syempre, dadaan ka sa message na dapat mong paniwalaan para mas lalo kang maniwala pag nakilala mo na siya pala yung nagsasabi nun. Amen po? What is the gospel or good news? Sabi nga po dyan, Matthew 4:17, From that time, Jesus began to preach and to say, Repent, for the kingdom is at hand. So number 3, in order to restore the kingdom of God, He chose you. So sabi po, sa John 15:16, You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you. Yan po ang sabi po niya. Amen? So, hindi ikaw ang pumili sa Kanya kung bakit ka nasa church na kinabibilangan mo. Amen po? Or kung ano man. Isa po iyan sa principle of the kingdom, the principle of the king in a kingdom. The king chooses who will be a citizen of his kingdom. Ang prinsipyo po ng isang hari sa kaharian. Amen po. Kaya nga po kailangang maunawaan natin kung ano ang kingdom. Kasi ma-address po natin or maintindihan po natin kung paano po nagpa-function ang ating hari na si Jesus. Na sinasabi nga po natin that Jesus is our King or King of Kings. Pero, dahil we are living in a democratic government, nagiging opinionated po tayo. Amen? May sarili po tayong opinion sa pagkakaintindi sa Bible. But, kaya nga po sinasabi sa Matthew 6:33, Seek first His kingdom. So which means, we need
to learn about the kingdom of God. Nang sa gayon malaman natin kung ano ang function po ng isang hari. So, kapag binanggit po ang verses na to, you did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit, maintindihan po natin na may principle po ang hari sa kaharian. Na ito po yon. The king chooses who will be a citizen of his kingdom. So which means, hindi po porket nandiyan ka, citizen ka na ng kaharian niya. Hindi. Kailangan siya ang pipili sa'yo para papasokin ka sa kaharian niya. Amen po? Hindi dahil gusto mo, kundi dahil gusto niya. Pero pag pinili ka niya, kailangan alam mo. O, pa-example lang yan sa paghahanap ng trabaho. Dahil ba gusto mong pumasok sa GMA 7, pupunta ka na lang doon at magtatrabaho ka? Hindi. 'Di ba mag-a-apply ka muna? At sino ang pipili kung sino ang tatanggapin niya? Ikaw ba o siya? Or ang company? 'Di ba ang company ang pumipili kung sino ang tatanggapin niya? Based on your credential, 'di ba? Based on kung ano ang meron ka na pakikinabangan niya sa'yo. Ganon po 'yon. At yung appointed, syempre, i-appoint ka niya kung anong posisyon ang dapat sa'yo. Sinasabi mo manager ka, pero based on your credential, pang worker ka lang. Amen po? So, pang ano ka lang, pang cameraman ka lang kung titingnan natin sa GMA, di ba? O pang ano ka lang, utility, mga ganon. So, siya ang pipili at mag-a-appoint sa'yo. Ganon din po sa prinsipyo ng isang hari. Hindi dahil pumunta ka dyan, ikaw na. So once you are chosen, you are also appointed for an assignment. So once pinili ka ng hari, meron kang assignment. Pero bago ka i-assign, meron pong orientation or pag-aaral na mangyayari. Diba? Hindi ka naman basta-basta sa isang trabaho, hindi ka naman basta-basta pahawakin ng machine, hindi ka naman basta-basta ilalagay sa posisyon na hindi mo naintindihan kung ano yung gagawin mo doon. Diba? Baka imbis na makatulong ka, makasama ka pa. Intindihan po natin. So, ganun din po sa kaharian ng Diyos. He will teach you how to live righteously in the kingdom of God here on earth through the guidance of the Holy Spirit. Tuturuan po tayo. Kaya nga po ang Holy Spirit is called a counselor, a teacher. Amen po? So, siya po ang mag-guide. Siya po ay isa rin po siyang tinatawag, kumbaga sa kingdom concept, the Holy Spirit is a governor. Amen po? Ang governor po is like a king. Pero doon po ang governor po ay ipinapadala saan? Sa colonial state. Para ano po? Para gawing katulad or ang trabaho niya po is gagawin kang katulad. Yung bansa na sinakop nila or colonial state nila ay gagawing kamukha nung bansang pinanggalingan niya. Amen? Para maintindihan po natin. Like si Pilate, si Pilato. Amen? Si Pilato is governor sa Judah. So which means kapantay po niya ng posisyon si King Caesar, si Julius Caesar sa Roma. At ang trabaho po ni Pilate sa Judah is i-transform ang Israel or ang Judah na katulad ng Roma sa pag-uugali, sa facilities, sa mga, ang tawag dyan, sa lugar, sa pananamit, sa pananalita, at kung ano-ano. Ibig sabihin, itatransform niya yung isang bansa na maging katulad ng kultura ng bansang pinanggalingan niya. Amen po? Yan po ang trabaho ng governor, which is the Holy Spirit. Tuturuan po niya tayo kung paano maging katulad ang kultura natin, ang attitude natin, ang nature natin, maging katulad
ng hari sa bansang pinanggalingan niya. So, you will know your kingdom identity. So, tuturuan ka niya para malaman mo kung ano ang identity mo sa kaharian ng Diyos. So, in order for us to be saved, we must repent. So, magbabago tayo ng kaisipan. Diba? Magbabago tayo ng kaisipan sa narinig natin at para tayo tuluyang ibig sabihin ng magbabago ng kaisipan, ibig sabihin, nung marinig mo yung mensahe, binago mo isipan mo. So, gusto mong maintindihan yan. O kailangan maniwala ka. In order for us to be saved, is kailangan mong paniwalaan yung napakinggan mo. Amen? Repent ka. Nagbago ka ng kaisipan. Pinaniwalaan mo yung mensaheng napakinggan mo. O para ma-restore naman ngayon sa iyo ang kaharian ng Diyos, pag na-restore sa iyo, you will know your identity sa kaharian. Amen? So, sa pamamagitan ng pagpili sa iyo ng God, ititrain ka po ng banal na spirito. So, glory by glory, you will grow as a matured person getting ready for the task. Hindi ka agad binigyan ng task. Tuturuan po tayo. Tuturuan po tayo kung paano mamuhay sa kaharian at maintindihan kung ano ang mga dapat nating malaman. At bibigyan po tayo ng itetest tayo or ipapractice po natin kung ano yung mga natututunan po natin. Which means, pag naiintindihan mo na ang kaharian ng Diyos, na isi-share po natin ito paunti-unti. At sa pamamagitan nun, nabibuild po tayo para maging matured person. At kapag ready ka na, talagang i-appoint ka na or sabihin natin meron ka ng or graduate ka na or sabihin natin na unti-unti natututo ka na at bibigyan ka na ng task, gawain. Amen po. So, He will send you out to the field. Sabi nga po sa Matthew 28 verse 19 to 20, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Amen po. So, binibigyan po tayo ng task. Dahil matured person na po tayo, binigyan po tayo ng task to preach the gospel or make disciple of this nation. Sabi nga po, go and make disciples of all nation. Go means government order. Do not delay. Which means, yun po ang sinasabi po doon. Amen? Sa mga government kasabihan. So, which means, ano po yung ituturo po natin para makamake tayo ng disciples? So, which means, ang foundation po nito is the gospel of the kingdom of God. Bakit po? The purpose of God in our existence is to re-establish His spiritual kingdom to physical kingdom manifested in us. Kasi nga po tayo po ay naging makasalanan. So through the message, kailangan magkaroon tayo ng pagbabago ng kaisipan. Ibig sabihin, magkaroon ka ng interest doon sa napakinggan mo. Sinabi po ni Jesus, repent for the kingdom of heaven is at hand. So banggaan po ito ng kaharian sa kaharian, which means ang nag-exist po dito sa mundo na kaharian ay dadalawa lamang po. The kingdom of Satan, which is the kingdom of darkness, and the kingdom of light, which is the kingdom of God or heaven. So,
Ibig sabihin, dahil tayo po ay nasa kaharian ni Satanas dito sa mundong ito, nandiyan po yung wala kang assurance, wala kang security, konting galaw mo napapahamak at kung ano-ano, nagsasuffer ka sa lahat ng mga ginagawa mo rito. Amen? So once na binigay sa yung idea, oh, meron palang kingdom of light or kingdom of God. Pag narinig mo yon, binibigyan ka ng God ng option para magkaroon ng interest. And when you believe that message, tuturuan ka po kung paano ma-restore ito sa'yo through the Holy Spirit. And through our Father and the Lord Jesus Christ na siyang magbibigay sa atin ng knowledge about the secret of the kingdom of God. Amen? Para po, kapag na-restore ka, ay madodominate po natin is to dominate the earth and everything in it. Madominate po natin ang mundong ito. Makalikha po tayo ng mga kamukha ng Diyos. Makalikha po tayo ng mga disipulo na siyang magbabahagi rin po sa iba ng mensahe ng kaharian ng Diyos para po ma-turn upside down po natin ang mundong ito at maging kaharian ng Diyos ulit. Amen po? But first, person to person. So, everything happened to this planet is our responsibility. So, lahat po ng nangyayari sa mundong ito, tayo po ang responsable. Bakit ang lalakas ng bagyo? Bakit naglililindol? Bakit nagkakaroon ng baha? Bakit nagkakaroon ng taggutom? Bakit maraming bakit? Na dahil wala po tayong knowledge about that, isinisisi po natin sa Diyos kung bakit tayo pinababayaan. Because tayo po ay wala po sa kanyang kaharian. Kaya nga po sinabi po ni Jesus, seek first His kingdom. Nang sa gayon tayo po ay makabalik sa kanyang kaharian na kahit nandito ka sa mundo, you are living in the kingdom of God here on earth. Na kumbaga yung sinasabi nga po ni Jesus, nung kausap niya si Pilato, na He is a king of the Jews. He is a king, but His kingdom is not of this world. Hari siya pero hindi sa mundong ito. So ang gustong iparating po ng ating Panginoong Hesus, magiging hari tayo pero hindi mula dito sa mundong ito kundi mula sa kalangitan. Pero we are living a kingdom lifestyle here on earth. Amen po? Na hindi galing dito sa mundo yung kahariang yon, kundi mula po sa kalangitan. So kaya, pwede po nating mabago unti-unti ang mundong ito through the Holy Spirit na sumasa atin. Kapag ang bawat isa po sa mundong ito ay unti-unting makonquer ng kaharian ng kalangitan. Kaya nga po sinasabi ni Pablo, we are more than a conqueror. Amen? So, is to establish a royal family, sons, but not a servant. So, kaya po, pag na-restore po tayo, magiging royal family po ulit tayo ng God. Magiging mga anak po tayo ng Diyos. Pero hindi po tayo servant. Amen. Hindi po tayo katulong or alila, kundi mga minister po niya. Amen. Or magiging mga ambassador po tayo dito sa mundo na kung saan
ang isang ambassador, lahat po ng pangangailangan ng isang ambassador, ang kaharian po na pinanggalingan niya ang lahat ng pangangailangan niya ay pinoprovide po ng kahariang pinanggalingan po niya. Kaya nga po, sinabi po, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lahat ng needs mo ibibigay sa iyo. Hindi mo kailangang hingin. Amen po. Kaya nga po, sa ating pagtatalakay sa araw na ito, tinatalakay po natin Matthew 4:17, for us to know that the kingdom of God, the kingdom of heaven is at hand. Ang kailangan lamang po natin gawin is to repent, believe, na sa gayon, makita po ng ating Ama sa Langit that we are so interested in His message para piliin niya po tayo bilang kanyang magiging anak, magiging citizen. Na sa gayon, tayo po ay lalago, magbe-bear fruit. Dahil kapag tayo po ay nag-bear fruit, napakadali po nating makalapit at makahingi ng pabor sa Diyos. Amen po. Sa pangalan ng kanyang anak. Amen. So, nasa sa inyo po. The only thing na hindi po sinakop ng Diyos sa tao ay ang kanyang will. Kaya nga po, kung gusto po nating makasunod sa ating Ama sa Langit, we need to surrender our will to Him. Dahil nga po sa kingdom principle is sa kaharian ng Diyos, ang will ng tao ay isinusurrender sa hari. Amen po. Kaya nga po, nung time na si Jesus, bago ipako sa krus, He surrendered His will to God. Na pwede po siyang tumanggi na sapitin ang pagpapako sa krus sa Kanya dahil napakahirap po ng gagawin po niya. It's a decision to make na napakahirap sa Kanya. But sinabi po niya, kailangan po nating isurrender ang will po natin at magpasakop sa ating Ama sa langit. It's up to us. It is a decision to make para po sa bawat isa po sa atin. Ngayon, kung you are ready to decide para maintindihan, para makita, para maging chosen people of God, nasa sayo po. This is the day that the Lord has made. Na isinuko niya po yung kanyang will sa Father. Not my will, but your will be done. Amen po. If today you hear His voice, do not harden your heart. Isuko mo yung sarili mo sa ating Diyos. Hallelujah, Father God. Maraming salamat po sa araw na ito na pinagkaloob mo po sa amin na marinig ang mensahe ng iyong kaharian through this online site, O Lord, ng YouTube. Na sino mang makarinig, makapanood ng bidyong ito, Father God, ay magkaroon ng interest to repent, magkaroon ng interest to believe, magkaroon ng interest na mapili mo, maintindihan ang mensahe ng iyong kaharian. Sa gayon, sila po'y maging handa para sa matutunan at malaman ang mensahe mo, O Lord, ng iyong kaharian. Father God, sa mga taong makakapakinig nito, touch their heart, touch their mind, magkaroon ng revolusyon ng kanilang mga utak na sa gayon ang mensahe ng iyong kaharian na siyang mag-take over, Father God, sa mga buhay po nila.
magkaroon po sila ng pagsuko mula sa iyo, panunumbalik na sa gayon hindi po namin maranasan ang punishment na nakahanda po para sa amin. But Lord, muli po naming maranasan ang buhay na walang hanggan na nakahanda na noon pa para sa amin. Ama, maraming salamat po. Minsan pa, we ask for healing. We ask for opening of the mind, opening of the heart, opening of the spiritual eyes and spiritual ears. Na sa gayon, ma-reveal po sa mga taong makakapanood at makakapakinig nito ang mensahe ng iyong kaharian patungo sa pagbabago ng buhay ng bawat isa. Ama, maraming salamat po. Minsan pa gamitin mo ang channel na ito to become channel of blessings, O Lord, sa mga taong hindi pa nakakarinig ng mensahe mo. Maraming salamat po. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming mga buhay. Sa iyo po namin binibigay ang aming mga papuri, pagsamba at pagdakila sa natatanging pangalan ng iyong anak na si Jesus at kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Amen. Amen.